Mga kapatid, sa gabing ito, nais kong dalhin ang isang mensahe na ang pamagat ay from existing to living. At ito ay makikita sa John chapter 10, verse 10. At sinabi doon, I have come that they may have life and have it to the full. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at buhay na buo, buhay na masagana. So, papasalamat tayo sapagkat ang ating kaluluwa ay nagkaroon ng kapahingahan sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Ten Commandments, sinasabi doon, ang unang ikaapat na kautusan, ito ay patungkol sa pag-ibig natin sa Diyos. Love God, not to make any graven image. The first four is about loving God. And the next six, from number 5 to number 10, is about loving our fellow man. That's why in the New Testament, when someone asked Jesus what is the greatest commandment, he said, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Ang dalawang kautusan ito ay nakapaloob ang 10 kautusan na nasusulat sa Lumang Tipan. Patungkol sa pag-ibig. Bakit? Because God is love. Amen. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. The first 4 commandment is about loving God. Yes. It is your vertical relationship. Vertical relationship from earth to heaven. This is about loving God. Loving your neighbor as yourself is about your horizontal relationship. That's why the message of the cross, vertical and horizontal, it is about love. That's why he said, God is love. Because your horizontal relationship about your fellow man and your vertical relationship about loving God, it fulfills the 10 commandments. And you cannot do it by yourself. You need someone to help you. And the helper that will give you the ability to obey the words of God is the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit, it needs to fill us. And you cannot have the Holy Spirit if you do not become a temple. That's right. Because in the Old Testament, the Holy Spirit it only dwells in the temple. But in the New Testament, there's no longer any temple or... The church is not a building. The church is not an organization. The church is you. Amen. When you become a temple and the Holy Spirit dwells in you. The church is the helper of the second kingdom. As in the Old Testament, God saw Adam and he was alone. And God said, it's not good for man to be alone. Hindi maganda na nag-iisa lang si Adan. Kaya pinatulog niya si Adan at sinabi ng banal na kasulatan na kinuho siya sa tagiliran ni Adan. At lumabas si Eva. At ang sabi doon, it became a helper to Adam. Siya yung wife, siya yung asawa, siya yung bride ni Adan bilang helper. Kinuha sa kanyang tagiliran. Pero nagkasala ang tao. Pinagtulog si Adan, lumabas si Eva as a helper.
Amen? Not a battered wife. Huh? As a helper. The first Adam sinned, and because of that, ikasala ang tao. Pumasok ang kasalanan sa tao. The second Adam came is Jesus Christ. Amen? And he was killed. They trusted the spear on his side sa kanyang tagiliran mga kapatid. Sinugatan ng aking kapatid. Si Adam, before lumabas si Eve, sa kanyang tagiliran, kaya huwag kayong magtaka kung ang mga husband ninyo ay laging naka-appreciate sa inyo. Kasi malapit ka sa kanyang puso. Malapit na malapit kayo sa puso ni Adan. Sapagkat dyan ka kinuha. Amen? Dyan ka kinuha sa tagiliran ni Adan. Kaya malapit ka. Eh sana kung kinuha ka sa paa, di kawawa naman babae, apak-apakan lang. Kinuha siya sa tagiliran para mahalin ng lalaki. Bilang kasama, katulong sa mga ginagawa ni Adam. Jesus Christ, when he was killed, the spear thrust on his side. And the Bible said, water and the blood came out. The water, it signifies the Word of God. The blood, because without blood, there is no life. And it represents the Holy Spirit. Because it is the Spirit that gives life. It is the Spirit that quickens. The flesh profit nothing. The Word that Jesus speaks to us, they are Spirit and they are life. So the water and the blood, the Word and the Spirit is the very element of the church. That's why we are called the bride of Christ, because you are the helper to win souls. Amen. You are the bride of Christ. The very element that God's on inside, the water in the blood, is the very element of the church, and you are the church, the helper for the second kingdom. Amen. Amen? Dahil na-accomplish ng Panginoon ang kanyang misyon nung siya'y namatay. Katatapos lang ng mahal na araw, di ba? The Sabbath day, Jesus died. God created the heavens and the earth, and on the seventh day, God rested. Nagpahinga ang Diyos. Bakit siya nagpahinga? Kung Diyos siya, napapagod din pala siya. No, it has a spiritual significance. It's about the Lord Jesus Christ. That He finished our salvation through His death. Nagpahinga ang Panginoon. Because on the seventh day, He finished and He accomplished the plan of salvation for you and me. Now that we can come to Him, sinasabi niya, mga kapatid, come unto me, you that labor and heavy laden, and I will give you rest. That's why God rested on the seventh day. Jesus died. He finished. Now you have life. Now you are not only existing, but you have to live. Amen. From existing to living. I have come that they may have life and have it to the full. Maraming tao ngayon ang buhay. Pero hindi tunay na nabubuhay. They wake up, they go to work, they eat and sleep, then repeat the same cycle. There is difference between existing and living. Amen. To exist is to take up space. But to live is to make a difference. Even your emotion can take up space in your heart. That's why sometimes you said, my heart is full.
you cannot entertain another emotion when you have that emotion occupies that heart. Even your thoughts, it occupies the space, because when that thoughts comes into your mind, you cannot accommodate any other thinking, because there is another that occupies space in your mind. Amen? To exist is to take up space. Tanong ko sa atin ngayon, ikaw ba ay umiiral lamang o ikaw ay tunay na nabubuhay? Existing is passive. Living is purposeful. Existing is survival mode. Basta makaraos lang sa araw na ito, walang malinaw na layunin, just going through the motions, focus on survival routine and comfort, and because of this, life feels mechanical or repetitive. No strong sense or purpose or higher meaning. Bakit ang tao nandiyan na lang, hindi na nagbabago ang buhay niya? Bakit? Kasi walang pangarap. Kahit sa isip ninyo hindi magkatotoo ang isang bagay, libre naman mangarap. Kahit wala ka ng magkain, wala kang pampaaral, pwede ka ng mangarap. Kaya walang direksyon ang buhay ng maraming tao sapagkat walang pangarap at sinasabi nila, okay na ako dito. Ginawa kayo sa image ng Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ibig sabihin, dahil ginawa kayo sa wangis ng Diyos, may kapangyarihan din ang ating salita para lumikha. Ang sa atin lang, mangarap ka, magplano ka ng magandang buhay, hindi mo na problema kung paano mangyayari yun. Kahit ang Panginoon ay makapangyarihan, hindi sinabi ng banal na kasulatan at inisip ng Diyos. Hindi ganoon at sinabi. Ang sabi ng banal na kasulatan, and God said. So sinabi ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay mga umaga ng isang bagay o magandang plano sa ating buhay, paliparin ninyo ang mga salita ninyo sapagkat ginawa kayo sa image ng Diyos. At ang salitang yan ay mag-create, huwag kayong problema. Kundi mangarap lang kayo, paliparin lang ang salitang yan, at pagkatapos gumawa kayo sa kalooban ng ating Amen. Living is intentional. May direksyon. May dahilan kung bakit ka bumabangon. Bakit ka bumabangon? Eh kasi magdi-deliver kami ng aming paninda. Yeah? So may direksyon ang buhay. Driven by purpose, meaning, and connection to God. Making choices that matter, not just reacting. A life filled with mission, growth, and responsibility. Living means recognizing that life is not random, it's given with purpose. Sabi ng Ecclesiastes 3:11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. May inilagay ang Diyos sa puso natin. May inilagay siyang purpose sa ating buhay na atin. Si Jonah tumakbo sa calling ng Diyos. Kilala siya si Jonah sa Bible? Yung kinain ng malaking isda na kapatid. No? Tumakbo siya sa calling ng Diyos. He was existing inside the pit, but not living in obedience. When he obeyed, he began truly to live. Bakit siya tumakbo? Tinutusan siya. Sa panahon kasi ni King Jeroboam II, kasi may naunang Jeroboam, siya, yung sumunod na Jeroboam,
nagkaroon ng peace dito sa Northern Kingdom at si Jonah ay propeta ng Diyos, kalaban nila yung Assyria, yung Assyrian Empire. Kalaban nila yon. Kaya siya tumakbo kasi kaaway nilang bansa yun. Kaaway nila yung empire na yun, yung Assyrian Empire. Kaya siya tumakbo. At ayaw niya, no? Ayaw niya sundin ang calling ng Diyos, kaya tumakbo siya papuntang Tarsus, imbis na opposite direction, imbis na papunta sa going east side, pumunta siya west side, kumuha ng barko, at pagkatapos mga kapatid, tumakbo siya. Bakit siya tumakbo? Kasi nga, they are the enemy of God. No? At ayaw niyang maligtas sila. Kaya, alam ni Jonah, kapag nangaral siya ng repentance doon, alam niya, God is full of mercy. Alam niya, patatawarin sila ng Diyos. At ayaw niya mangyari yun. Kaya tumakbo siya. Ayaw niya yun. Pero nung kinain siya ng isda, after 3 days, lumabas siya. Alam niyo, naging well-known yung paglabas ni Jonah. So, may mga extra references doon sa Israel. Yung nasa loob ka ng malaking isda, acidic yun eh. Masusunod yung balat mo nun, puputi. Puputi ang balat mo, parang acid. Pero walang nangyari kay Jonah. Kaya nung lumabas si Jonah, marahil may nakakita sa kanya na nagulat siguro, baka isa ito sa mga God. Mga God. So, ang layo-layo ng Nineveh doon sa kinalagyan ni Jonah doon sa dagat, no? Pero noon lumabas yung balita, marahil ganun nga, yung isa sa mga pinaniniwalaan nila na dahil nakita si Jonah, kaya mabilis na kumalat ng balita. Diyos ko, paniwalaan natin. Kaya sa kanyang pangangaral, naniwala agad itong mga Ninevites, naniwala agad. Marahil sa kwento na gano'n, nung nakita niya, Diyos ko, kasi puti, parang napuno ka ng an-an. Tapos, nung niligtas ng Diyos, gusto na niyang magpakamatay. May tumubong halaman na nainitan siya, tapos may tumubong halaman, nabigyan siya ng shade. Pagkatapos nun, biglang uminit, namatay, nalantay yung mga halaman. At sabi niya, gusto niyang mamatay dahil dun sa halaman, sinisipan niya yung halaman. Kaya sabi ng Panginoon, diyan nga sa halaman, hindi ito gumawa niya, nangihinayang pa, how much more itong mga Ninevites. Bakit niya gusto magpakamatay? Kasi wala na siyang babalikan. Wala na siyang babalikan sa Israel because he's considered a traitor. Kasi pumunta siya sa kaaway. He was considered a traitor. Kaya ninais pa niya na mamatay siya. But, the other references, makikita natin niya mga kapatid, wala yan sa Biblia. Pero, magtataka ka, bakit sa pangangaral ni Jonah naniwala sila agad? Ang dali naman nilang maloko. So, sa bagay, marami naman na yun. May isa lang dumating dito, sinabi, appointed son siya. Dami nga naniwala. Kapag existing ka lang, anong makukuha mo? Si Jonah, when he could wait, he began to truly live. Nagkaroon ng saysay ang buhay ni Jonah. Existing is self-centered. Living is God-centered. Ano ang makukuha mo kapag existing ka na? Sabi mo, anong makukuha ko kapag kaya mali yung sinasabi natin, life is bad. Huwag yung sabihin yung life is bad. Life is always good. When you said, oh, life is full of problems, life is bad, you insult Jesus Christ when he said, I am the way, the truth, and the life. Amen. Your bad situation is according to the choice you made out of your existence. Because nag-exist ka, because of your choice,
nagkaroon ng consequences ang choice mo, kaya naging bad. Kaya, yung sinasabi natin, what is life? No, that is not the question. Life is the answer. Life is always good. But existence, it might be good or it might be bad. It depends on the consequences of your choice, good or evil. And that consequences, it's also in the hands of God. Kung nagkaroon ka ng bad choice, sovereign will pa rin ang Panginoon kung gumanda yung resulta niya. Diba? Amen? Kapag living ka na, Panginoon, itong tanong mo, Panginoon, ano ang kalooban mo? Paano ako magiging pagpapala? Pero kung existing ka lang, ano ang makukuha ko? Paano ako magiging komportable? Self-centered. Existence. Living is God-centered. Matthew 16:25. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Dito nga kapatid, sa kwentong ito, the rich young ruler, he had everything, but walked away from Jesus. He was existing in wealth, but not living in surrender. Amen. Existing is temporary, living has personal, eternal impact. Existing focuses on the now. Existing focus now. But living looks at eternity. That's why Paul said to the Corinth, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Mga kapatid, ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa pera, sa bahay o tagumpay. Amen. Ito ay nasusukat sa epekto mo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Si Abraham, in the Old Testament, he left everything. Iniwan niya lahat. But why? Because he believed in something eternal. He didn't just exist, but he lived in faith. Meron kang pananampalataya kasi meron kang narinig. May napakinggan ka. At yung napakinggan mo ay nagbigay ng promise sa iyo. Kaya ang pananampalataya mo ay nagbibigay sa iyo ng pag-asa na isang araw, yung napakinggan mo na promise sa iyo ay tutuparin. Mali yung pananampalataya na wala kang napakinggan na promise. Magkaroon ka ng konting hope, pero wala kang narinig na promise. Oh, bukas magkakapera ka. May nagpunta ng duwende at marami sa iyo magkakapera ka. Okay lang sana kung nakausap mo si Brother Dave at sinabi, bukas bibigyan kita ng pera. Oh, may nag-promise. Kaya yung hope mo na bukas magkakapera ka. Kaya ang faith ni Abraham nakadepende sa isang tao na kanyang napakinggan na nagbigay ng promise. Kaya yung faith natin ngayon, nang namatay ang ating Panginoon, isang araw, babalik siya muli, dadalhin tayo doon sa kanyang kinaroroonan. Yun ang ating faith, yun ang ating hope, na isang araw tutuparin niya. Halimbawa si Archie, no? Sinabihan ko si Archie, sa Wednesday, pupunta ako sa inyong bahay, ha? Kasi birthday mo kaya pupunta ako, ha? Ngayon naman, si Archie naman, may napakinggan siyang promise galing sa akin na pupunta ako sa bahay niya.
Kaya ang gagawin ni Archie, magkakaroon ng aksyon yung kanyang pananampalataya sa isang nag-promise sa kanya na isang araw tutuparin sa kanya kasi may narinig siyang promise kaya yung pananampalataya niya na ako ay darating. May napakinggan siya kasi promise. That's right. Amen. Kaya ang gagawin niya, yung faith niya merong works. Magsisimula na siyang maghanap ng manok ng kapitbahay. Huhulihin niya, pa-fried chicken niya. Magsisimula na siyang manguha ng mga malunggay ng kapitbahay kasi magluluto siya. Meron siyang ginagawang paghahanda. Bakit? Kasi meron siyang nadinig na promise. Amen. At yung promise na yun ay may nakapaloob na pag-asa sapagkat ang nag-promise ay hindi basta-basta. Ganyan si Abraham. Kaya siya nagkaroon ng pananampalataya, iniwan niya lahat, kilala niya kung sino ang nag-promise. Amen. That's right. Ngayon, si Archie, no? Nabigyan ko ng promise. Pagkatapos, si Brother Andy naman, nabalitaan niya yung birthday ni Archie, na nagpunta din siya, nakita niya ako nandun. Ito naman si Brother Andy, the susunod na Wednesday, birthday niya, sabi niya sa sarili niya, kaibigan ko si Ate, kaibigan ko si Kuya Will, si Pastor Will, kilala ko yun. Alam mo, pupunta siya sa bahay ko sa Wednesday. Nagluluto na ako ng manok. Magsusugba na ako. Maghahanda na ako. Pero wala siyang narinig na promise na ako'y pupunta sa bahay niya. Matatawag mo bang pananampalataya yun? Wala ka namang narinig na promise. Meron lang siyang hope, pero hopeless. Kasi wala siyang narinig na pangako. Paano ako pupunta? Pag pumunta ako, talagang pinagpala. Pero wala siyang narinig na promise. Ganyan ang kaibahan, mga kapatid, ng faith, hope, and love. There are three that remain. There are three that yung sinasabi sa 1 Corinthians 13:8. There are three that remain, faith, hope, and love. These three. But love will remain. Amen? So, yung faith is the confidence of things that someone who made a promise, and hope is you are expecting that promise will be fulfilled. Tulad sa isang dalaga na nag-promise ang kanyang boyfriend, paakasalan kita. Yung dalaga ngayon, meron siyang hope na isang araw yung boyfriend niya mamamanghikan kasi may narinig siyang promise. Amen? Huwag kang umasa sa isang bagay na hindi mo narinig at walang nag-promise. So, yung faith is the confidence that a second promise is going to fulfill. You have that hope. Faith is an outward look and trust to God. Hope is the forward look that this promise will be fulfilled. The same thing, forward, upward, prospering. Pag walang narinig na promise, pasensya ka kung hindi ito ka. Nag-promise ang Panginoon na isang araw pupunta tayo doon. Mabubuhay muli ang ating mga kataong namatay dahil naglingkod tayo sa Kanya. Amen? Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi sa Facebook page. Sa isang buwan, meron ka ng pera. Sino nag-promise? Kaya sinabi dito, mga kapatid, yung faith, hope, and love. Pero yung love, mga kapatid, yun ang pinaka-importante. Why? Kasi pag nasa langit ka, wala nang faith doon. Kasi natupad na. Ang isang bagay kapag natupad na, sasabihin pa ba ng dalaga na pakakasalan siya ng kanyang nobyo? Kung pinakasalan na siya, sasabihin pa ba na may faith ako, pakakasalan ako ng nobyo? Pinakasalan ka na.
So wala na yung faith na yun. Hindi mananatili yun kasi natupad na. Yung hope, yung pag-asa, hindi rin mananatili yun kapag yung promise na yun ay tinupad na. Amen. Faith, hope, and love, these three. But the most important of this is love. Kasi yung love, puro love na lang doon, you will become faithless and hopeless in heaven because everything is fulfilled. Amen. And every promise is accomplished. What remains is love. That's why God is love. The Ten Commandments, it's about the God of love. Loving God, loving your neighbor, the vertical relationship, the horizontal relationship, it's about the cross and it's about love. Amen. And you are the helper of God. The bride of Christ. The very element which is the water and the blood that gushed out on the sides of Jesus Christ. The very element of the church. Now you are the body of Christ, the bride of Christ, the helper of God, and God is going to use you so that your life will become purposeful and you are not only existing, but you have that purpose in your life. Amen. Living for God. Amen? Amen. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi sinabi ni Jesus, I will give you life. Sinabi niya, I am the life. Without Him, without Jesus, without God, we only exist. With Him, we truly live. Mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Are you just going through routine? Or are you walking in God's purpose? Are you living for purpose? When God created you, the purpose precedes the product. Merong purpose bago lumabas yung product. Katulad ng kotse. Bago ginawa ang kotse, meron nang nasa isip ang manufacturer ng purpose para sa kotse. Hindi gagawin ng manufacturer ang kotse at pag nagawa niya, saka iisipin, ano ba ang purpose ng ginawa ko? God created us for a purpose. Bago pa pag ginawa ng Diyos, meron na siyang nasa isip, magiging purpose mo at magiging papel mo sa lipunan ito. Kaya, mahalin natin ang ating kaluluwa sapagkat ang kaluluwa natin ang sasama sa atin hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid, bago po ako magtatapos, nais kong maghatid sa inyo ng isang kwento. Ito ay patungkol sa kwento sa isang hari. Ang hari nito ay nasa kaharian at merong 4 na asawa. At ang hari ito ay malapit ng mamatay. Siya ay nasa kanyang kama at mamamatay na ang hari ito. Tinawag niya ang kanyang ika-4 na asawa. Ito ang pinakamamahal niya. Binibigyan niya ng alahas, dinadamitan niya ng magagarang damit, at tinanong niya ito, asawa ko, kapag ako ay namatay, sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay? Sinabi ng asawa, ng ika-4 na asawa, pasensya na, hindi kita masasamahan sa ganyang bagay sa kabilang buhay. Ang 3 asawa ay mahal din niya, pinagmamalaki niya ito sa buong kaharian. Pinagmamalaki niya ito sa kanyang mga kaibigang hari. At tinanong niya rin ang kanyang ika-3 asawa, pag ako'y namatay, sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay? Sabi ng ika-3 asawa, pasensya na. Pag ikaw namatay, hindi kita masasamahan sa kabilang buhay at ako ay magpapakasal sa iba. Tinanong niya ang kanyang ika-2 asawa. Itong ika-2 asawa niya, kasama niya ito sa problema, sa kaligayahan. Lagi niya ito nasa kanyang tabi at nahihingaan niya ng payo ang kanyang ika-2 asawa. Tinanong niya ito, pag ako'y namatay, sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay? Sinabi ng ika-2 asawa,
Sa bagay na yan, pasensya na. Ang tanging magagawa ko ay samahan kita hanggang sa libingan at pagmasdan ko ang iyong mga labi. Pagmamasdan, sasamahan kita, ngunit hindi kita masasamahan sa kabilang buhay. Sinabi ng unang asawa naman, narinig niya ang isang tinig, ako, sasamahan kita hanggang sa kabilang buhay. Nung tinignan niya ito ang kanyang unang asawa na hindi niya minamahal at sinabi niya, sayang, sana nang malakas ako. Ikaw sana ang nabigyan ko ng focus ng aking atensyon nung ako'y malakas pa. Ikaw pala ang sasama sa akin sa kabilang buhay. Tayong lahat ay mayroong 4 na asawa. Ang ating unang asawa, ang ating mga katawan, dinadalikan, binibilisan, nilalagyan ng mga alahas. Ngunit ang ating katawan ay hindi sasama sa atin sa kabilang buhay. Ang ating ikatlong asawa, ito ay ang ating mga properties, ang ating mga assets, ang ating mga bagay, kayamanan na nasa ating ipinagmamalaki natin sa ating kaibigan, pinagmamalaki natin sa lahat ng ating mga kakilala, ngunit ang kayamanan niyan ay hindi sasama sa atin sa kabilang buhay. Ang ating ikatlong asawa, walang iba kundi ang ating mga kamag-anak. Nagbibigay sila ng payo, kasama mo sila sa iyong kalungkutan, kasama mo sila sa iyong kasiyahan, ngunit ang tanging magagawa nila, ihatid ka nila sa sementeryo, sa iyong paglilibing, at hindi ka sasamahan sa kabilang buhay. Sila ang iyong mga kamag-anak. Ang iyong asawa nasasama sa iyo, unang asawa nasasama sa iyo sa kabilang buhay. Walang iba kundi ang iyong kaluluwa. Amen. Na dapat bigyan mo ng pansin at iyong pakamahalin sapagkat kapag namatay ka, yan ang sasama sa iyo sa kabilang buhay. Kaya tayong naririto, pinag-aaralan ang mga salita ng Diyos. Sapagkat sa katawan, walang pakinabang. It is the Spirit that quickens. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. The flesh profit nothing. The word that I speak to you, they are Spirit and they are life. When you listen upon the word of God, that moment that you listen and the Holy Spirit came to you and you give you that interceding spirit for you to understand. Without faith, it is impossible to please God, and faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Ngunit pagkatandaan po natin ang pagsusunod sa Diyos. Ito ay makipot at masikip na daan. Jesus Christ is the way. Jesus is the narrow way. He said, narrow and wide is the gate that leads to destruction. But straight and narrow is the way that leads to life, and few there be that finds it. Maluwag at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. That way is the life of Jesus Christ. Yes, sir. He is the narrow way. Amen. Serving God is a narrow way. Right. Amen. It gives you life because it will not give you the freedom to choose what you want to do in your life. Amen? Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, are you living for comfort or living for Christ? Living means daily surrender. Living means obedience to the Word of God. Living means serving others. Living means pursuing your calling. May calling tayong lahat sa ating Panginoon. Lumabas ka na sa iyong existing mode. Pumasok ka sa living with purpose. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, Lord,
I don't want to just exist. I want to truly live for Him. Mga kapatid, ang buhay ay hindi aksidente. Ito ay may layunin. Kaya tandaan natin, to exist is to take up space, but to live is to fulfill God's purpose. At sinabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Ito ang buhay na inaalok niya sa atin ngayon. Tumayo tayong lahat ngayon. At ako ay mananalangin. Taas natin ang ating mga kamay. Ama naming Diyos, salamat sa buhay na iyong ibinigay. Hindi lamang para umiran, kundi para mabuhay ng may layunin. Patawarin mo kami kung kami ay nabuhay sa sarili naming paraan. Tulungan mo kami na mabuhay para sa iyo, na may pananampalataya, pagsunod at pagmamahal. Panginoong Yesus, ikaw ang aming buhay. Turuan mo kaming lumakad sa iyong kalooban araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming tayo